nakakapanghinayan yung mga kamatis po na nasa ano na lang, no, na parang patapon na. At Oo. ang ating mga magsasaka po ng kamatis ay umaaray dahil po bagsak presyo, no, 10 piso hanggang 20 pesos na lang daw kada kilo ang bawat kilo ng kamatis na nagmula sa 200, if I'm not 240. mistaken. Oo, Minimum of 240 per kilo. 240 pa. So, Karo Sendo, ano nangyari po? Bakit po ang laki ng binagsak po ng presyo po ng kamatis? Yeah, yun ang problema talaga, no, kung ang nabanggit natin last few months, sabi natin sigurado yung harvest naman sabay-sabay kasi maganda yung presyo and lahat pumasok sa kamatis, bagsak ulit yung presyo. Yun ang isang malaking problema natin na yearly na nangyayari. Yung mapping talaga kailangan ayusin para at least hindi sabay-sabay yung pagtanim ng ating mga magsasaka ng kamatis. So, sir, sa Nueva Ecija po, wala pa rin po tayong tinatawag na production clustering. Kanya-kanya pa rin po yung pagtatanim ng mga magsasaka doon? Hindi lang kasi sa Nueva Ecija. Of course, yung area ng Pangasinan, area ng Ilocos area and other parts, no. Yung nakita nila na ang ganda ng presyo, lahat talagang nag-isip na magtatanim. Yun ang problema natin, kaya bagsak talaga ang presyo. Hindi lang yung kamatis ang may problema natin, pati yung sibuyas. Bagsak din ang presyo. Yung farm gate, almost 25 pesos to 30 pesos din ang farm gate price na lugi na yung magsasaka. So are you saying, sir, hindi lang po dito nagkakaroon ng oversupply, ito lang yung nabalita. Marami din po mga areas po, agricultural lands na may oversupply din po ngayon ng kamatis? Yes, oo. Meron talaga. No? So, hindi lang isang area may problema. Ang talagang cycle natin, pagka maganda yung presyo, lahat papasok, bagsak na naman yung presyo.